Okay mga spooky dolls, buksan na po natin yung 11th window para makapagbasa na tayo kaagad ng kwento para sa ating ikalabing-isang araw. Okay, sa ating vlogmas. Teka, sana makisama ka, di ba? Ayan, nakuha ko na. Okay, ano naman tong shape na ito? Ano ba to? Parang star. Star na lollipop. Dolls, good evening. So ito na nga po yung ikalabing-isa natin na day para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Ngayon po ay basahin na po natin ang ating kwento. Since medyo maikli po kasi yung first story natin, dalawang kwento pong babasahin ko po para sa gabing ito. Simulan na po natin. Pinamagatan po itong kwentong ito na Sumama Ka Sa Akin. Sabi nila, ako raw yung paboritong apo ng lola ko. Palaging ako yung naalala niyang pasalubungan kapag namamasyal sila ng lolo. Naging masyalan daw kasi yung panganganak ng mama ko. Isang linggo ako sa incubator noon at talagang swerte daw na nakarecover kaagad ako. Magaling manahi ang lola ko. Palagi niya akong tinatahian ng mga damit. Paborito rin niyang libangan ang mangganchilyo. Sa Amerika nagkatrabaho ang tatay ko, kaya kami lang nila mama at ng mga tiyahing ko ang magkakasama sa lumang bahay na iyon. 6 na taon lang ako noon nung mamatay ang aking lolo. Talagang nalungkot ang buong pamilya. Kung gaano katindi ang iyak ng lola, ganon din katagal ng panahon bago na numbalik ang dati niyang sigla. Naging sakitin na rin ang lola simula noon. Narinig ko din na nag-aaltapasyon na daw siya palagi at kadalasan hindi na makatulog sa gabi. Na-confine yung lola ko sa ospital dahil sa kanyang sakit. Hanggang sa dumating na nga yung araw na inuwi na siya ulit sa lumang bahay kung saan kami nakatira. Kahit na bata pa lang ako noon, alam ko na yung mga nangyayari. Malubha na rin yung kalagayan ng lola. Alam ko yun dahil hindi na siya makabangon sa kama. Hindi niya na rin ako binabate. Wala na yung dating sigla sa kanyang muka. Sabi ng mga tita ko, marami na raw kasing komplikasyon yung si Lola. Nalungkot ako doon. Sobrang bait pa naman ni Lola. Hindi ako sanay na makita siya sa ganitong kalagayan. Pumapasok ako minsan sa kanyang kwarto para makipagkwentuhan, pero tulog siya palagi, kahit sa araw. Araw lang linggo noon. Natatandaan ko dahil maagang nagsimba ang mga tita ko kasama si nanay. Ako lang yung naiiwan sa bahay at si Lola. Papunta ako sa sala para kunin ko yung Barbie doll ko nang may makita akong babae na nakaupo sa sopa. "Lola!" sabi ko. Tuwang-tuwa naman ako na tumakbo papalapit sa kanya. Hindi ko lubos maisip kung paanong lumakas ang lola ko at nakabangon siya ng mag-isa. Mahigpit din ang yakap sa akin ng lola. Alam ko na na-miss niya ang mga kwentuhan namin mula nang naging sakitin siya. "Kumusta ka?" sabi ng lola ko sa akin. "Mabuti naman po. Wala po sila nanay eh," sabi ko sa kanya. "Alam ko, mamaya pa ang balik nila, di ba?" Nagtataka ako dahil napakalamig ng lola. Sa bagay, may aircon kasi sa kwarto niya. Pero ang alam ko, nakasarado yun dahil nirarayuma siya kapag sobrang lamig sa kwarto. "Halika, sumama ka sa akin," sabi ni Lola sa akin. Saan po Lola?" Sagot ko. "May bibigay ako sa'yo. Nasa kwarto ko eh." Aya ulit ni Lola. "Sige po," sagot ko, sabay sunod sa kanya dahil naging excited ako. Pero sa lugod ng isip ko, saan naman kaya kumuha ng pasalubong ang lola samantalang hindi naman siya lumalabas ng kwarto niya sa loob ng 1 buwan. Nakatayo na ang lola. Tumayo na rin ako. Akay niya ako sa isang kamay at nagsimula na kaming umakyat sa mataas na hagdan ng lumang bahay na iyon. Nang makarating na kami sa taas, biglang humalagpos ng hawak sa akin si Lola. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nung muli kong idilat ang aking mga mata,
Nasa tabi ko na ang nanay at pati mga tiyahin ko. Umiiyak yung nanay ko. Kahit na nangihina ako, nakita ko ang dextro sa gilid ng kama. May benda ako sa ulo. Hinanap ko ang lola. Hindi sila sumagot. Nasa ospital ako. Nahulog daw ako sa laas ng hagdan habang naglalaro ng aking Barbie doll. Kasama ko raw nahulog yung manika. Nasaan ang lola? Tanong na hindi nila kaagad masagot. Umuwi na kami ng bahay nung gumaling ako. Napansin ko, napakaraming tao sa aming bahay. Maliwanag yung ilaw. May kabaong. Ang lola, pumanaw na pala. Namatay daw siya ng linggo ng umaga matapos na umalis ang nanay at mga tita ko upang magsimba. Okay, mamaya na po tayong magdi-discuss tungkol sa story na ito. Basahin na po muna natin kaagad yung pangalawang kwento. Ito ay pinamagatang Panakot Ibon. Buwan ng Oktubre, sa isang baryo sa gitna ng Luzon, makikita si Mang Erning na maagang naglalakad papunta ng kanyang bukid. Hindi sukat akalain ng matandang magsasaka na makikita na naman niya ang mga pananim na sira-sira. Halatang pinuksa na naman ng mga ibon ang kanyang palayan. Napailing na lang si Mang Erning. Mahirap talagang magsaka sa bukid. Kung mamalasin, may ulan at baha na talaga naman sisira sa mga pananim. Swertihan din kung minsan ang makakuha ng magandang ani. Malaki na ang kapital, nakakapagod pa ang magsaka. Alam na ni Mang Erning kung paano aagapan ng mga sumisira sa kanyang pananim. Kapag mga peste, insecticide ang katapat, at kung mga ibon naman, kailangan maglagay na siya ng panakot. Kailangan magtusok siya ng isang balyan o scarecrow sa gitna ng bukirin para bugawin yung mga ibon. Agad na gumawa si Mang Erning ng scarecrow sa likod ng bahay nila. Ano ba yan, Erning? Tanong ni Aling Ini, ang may bahay ni Mang Erning. Balyan! Scarecrow, sinira na naman kasi ng mga ibon yung mga palay sa gitna ng bukid eh. Dapat pala, inagahan ko na maglagay nito. Marami-rami rin kasi yung mga nasira ng ibon. Sagot ng matanda. Bakit nga ba hindi mo kasi inagapan? Pero mamaya na yan, kumain muna tayo. Nakahanda na yung almusal. Sabi ni Aling Ini. Sige, malapit na rin namang matapos to. Sabi ni Mang Erning. Habang kumakain yung mag-asawa, nagising na rin yung dalawa nilang anak na sila Carlos at Bernard. Sumalo na sa almusal ang dalawang binata. Hoy Carlos, pakialis mo nga yung mga tumutubong damo sa likod ng bahay. Mukhang napapabayaan na naman. Baka pamahaya ng mga ahas yun. Utos ni Mang Erning sa kanyang panganay na anak. Ikaw naman Bernard, tulungan mo yung nanay mo mamaya na kumuha ng mga Indian mango sa bakanting lote natin. Maganda yung bentahan ng mga mangga ngayon. Hiling na rin ni Mang Erning sa kanyang bunsong anak. Tumangulang ang kanyang dalawang anak. Bumalik si Mang Erning sa bukid upang gawin yung scarecrow. Habang nagkatrabaho, may napansin siyang gumagalaw dun sa palayan. Hindi niya mawari kung tao ba ito o hayop. Hawak-hawak niya kanyang itak habang dahan-dahan siyang humahakbang papalapit sa lugar kung saan may napansin siyang gumagalaw kanina. Laking gulat ni Mang Erning nang matuklasan niya na wala naman palang hayop o tao dun sa palayan. Mula sa lugar na kinatatayuan niya, napatingin siya sa malayo. Nakita niya yung sementeryo ng baryo na siyang tutumbukin kapag nilakad ng diretso ang kinatatayuan niya. Malapit na nga palang Todos Los Santos. Dapat pala mapalinis ng puntod ni Tatang pati ni Inang sa dalawang bata. Bulong ni Mang Erning sa kanyang sarili. Ganun na lamang ang kilabot ni Mang Erning nang bumalik siya sa lugar kung saan niya ginagawa yung scarecrow. Bakit nga ba hindi siya makakaramdam ng kilabot? Nakapwesto na mismo ang scarecrow sa gitna ng palayan. Nakatusok ng suporta nito sa lupa, bagay na hindi niya mapaliwanag. Gusto niyang paniwalayan ang kanyang sarili na baka naman naitusok niya na ito bago pa siya lumapit sa palayan
ay nakala niyang may tao. Lumingon siya sa paligid. Wala naman siyang nakita maliban sa mga palay na malayong sumasayaw dahil sa malakas na ihip ng hangin. Sa edad niyang iyon, maski minsan, hindi niya nagawang maniwala sa kwentong multo at espiritu na pagala-gala pa rin sa mundo ng mga buhay. Lalo pati isiping malapit na ang araw ng mga patay. Mabilis naglaro ang mga bagay sa kanyang imahinasyon. Tumayo ang balahibo sa kanyang batok, habang patuloy na umiihip ang napakalakas na hangin. Siya lamang yung tao sa bukid ng mga oras na yon, pero ramdam niya ang presensya ng ibang nilalang sa paligid niya. Para bang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa palayan. Hingal na hingal siyang bumalik sa bahay. Agad niyang sinabi sa asawa ang nangyari kanina. Totoong sinasabi ko, talagang nakatusok na yung scarecrow sa lupa ng balikan ko. Sigurado ka ba, Erning? Baka naman sobrang pagod ka lang. Sabi ni Aling Ine na hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Paano ko mapapagod? Ang aga-aga pa. Araw-araw naman ako nagtatrabaho ng ganito. Alam ko kung anong oras ako napapagod at alam ko kung kailan hindi. Isa pa, talagang ako lang yung tao sa kanina sa bukid. Dalingat lang ako sandali, pero nung bumalik ako, may nakabaon ng balyan sa lupa. O sige, mabuti pa isama mo ako sa bukid para maniwala ako sa iyo. Hiling ni Aling Ine. Sumama nga siya kay Mang Erning patungong bukid. Halos panawan ng ulirat ang lalaking magsasaka nang pagbalik nila sa lugar na kinatatayuan ng scarecrow. Nakahiga pa rin ito. Ni walang tanda na binungkal ang lupa na pinagtusukan nito kanina. Diyos ko! Paano nangyari ito? Gulat na sabi ni Mang Erning. Oh, nakita mo na, Erning. Ano bang kalokohan yung pinagsabi mo kanina? Yan yung panakot mo. Naghihintay lang na itusok mo mismo sa lupa. Tahasang sinabi ni Aling Ine sa kanyang asawa. Nang araw din na yon, dala ng matinding kalituhan at takot, nagdesisyon si Mang Erning. Sinindihan niya yung scarecrow sa bukid. Nang matiyak niyang natutubok na ito ng apoy, tumalikod na siya, saka umalis. Subalit ilang hakbang pa lang ang layo niya na makarinig siya ng isang malakas na halakhak galing sa isang lalaki. Sa sobrang takot, mabilis siyang tumakbo patungong bahay. Lumipas sa mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng mga patay. Magang nagpunta ang mag-anak sa sementeryo upang mag-alay ng bulaklak at panalangin sa mga yumaong kamag-anak. Hapon na nang makauwi sa bahay nila ang pamilya ni Mang Erning. Pagkatapos ng hapunan, nagpahinga na silang lahat. 11:00 na ng gabi. Nalimpungatan sa pagkakatulog si Mang Erning. May narinig kasi siyang kaluskos na nagagaling sa harapan ng kanilang bahay. Bumangon siya at nagising na rin si Aling Ine. Saan ka pupunta, Erning? At daladala mo pa yung itak mo? Tanong ng babae sa kanyang asawa. May tao yata sa labas. Titingnan ko lang. Sagot ni Mang Erning. Bumangon na rin si Aling Ine. Halata ang pagkabalisan nito. Mag-iingat ka, Erning. Paalala ng asawa. Dahan-dahan binuksan ni Mang Erning ang bintana. Ang tumabad sa kanyang harapan ay dili iba kundi ang scarecrow na kanyang sinunog ilang araw nang nakalipas. Buhay na buhay ito. Naglalagad-lab ang mga mata sa galit. Napatitig si Mang Erning sa mukha ng scarecrow. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang sindak. Tukop niya ang dibdib at halatang nakakaramdam siya ng mahintinding kahirapan sa paghinga. Nagkulap si Mang Erning. Dilat ang mga mata. Erning! Malakas sa sigaw ni Aling Ine habang papalapit sa asawa. Inatake sa puso si Mang Erning at tuluyan na siyang pumanaw. Sasara na ni Aling Ine ang bintana na makita rin niya ang nagbabagang mata ng scarecrow. Kung ano nangyari kay Mang Erning, ganon din nang siyang sinapit ng kawawang si Aling Ine. Patay na ang mag-asawa. Nagising ang magkapatid sa sigaw ni Aling Ine. Napatitig din si Bernard dun sa bintana. Patay ang binata. Si Carlos na lang ang natitira.
Hindi niya lubos maintindihan ang dahilan ng kalunos-lunos na kapalarang sinapit ng kanyang mga magulang at kapatid na binawian ng buhay sa loob lang ng ilang minuto. Nakita niya ang mga nagbabagang mata ng Scarecrow. May sungay na ito at may buntot. Hinihintay niyang mawala na rin ang malay niya kagaya ng sinapit ng kanyang pamilya. Pero walang nangyari sa kanya. Nagsalita yung Scarecrow. Babalikan kita sa susunod na undas. Okay, so yun po yung story. So dalawang kwento to na medyo napahaba tuloy yung video natin, pero okay lang yun. Okay, so doon muna tayo sa first story regarding nga po dun sa lola na sinasama niya yung kanyang apo. Okay, so unfortunately sinasama niya sa hukay. Okay, so hindi lang kung saan niya sinasama, kundi siguro papunta sa dako pa roon. Okay, so siguro sa sobrang pagmamahal ng apo niya ng lola niya sa kanya, okay, so umabot na sa punto na gusto siyang mamatay na rin kasama ng lola. Pero feeling ko, hindi ito yung lola eh. Feeling ko parang I doubt na ganun ka-selfish yung lola niya na ang bata-bata pa ng apo niya, gusto niya nang mamatay kasama niya. So I think baka demonyo ito o kaya naman isang masamang espiritu na ginagamit lang yung anyo ng lola niya para mapahamak siya. And fortunately, siguro ginagabayan pa siya ng guardian angel niya kaya hindi natuloy yung masamang balak noong demonyo o nung masamang espiritu na yon. Kasi I doubt na gagawin to ng lola niya. Parang, di ba, mahal na mahal nga siya ng lola niya. Kahit sabihin na mahal niya yun, hindi naman niya siguro gugustuhin na mamatay ng ganong kaaga yung apo niya. Okay, regarding naman dito sa kwentong ito, so hindi natin alam kung ano bang punot dulo nito, no? Kung bakit bigla na lang nabuhay itong Scarecrow na turns out na demonyo rin pala. Okay, so ano bang meron dito sa pamilyang to nila Mang Erning at all of a sudden ay bigla na lang silang pinagpapatay, okay, halos na ubos yung pamilya, isa na lang yung natira. So ano ba to? Wala kasi paliwanag, okay? So actually katang isip lang naman ito, hindi naman yata ito totoong kwento. So sana pinaliwanag na dahil dun sa baka kasi may napatay pala tong si Mang Erning, may nakalaban siyang kung ano, siguro pinakulam siya, then yung parang drug betrayal lang ang eksena na hindi siya yung tipong magkakasakit ka lang o tapos saka ka mamamatay, kundi pahihirapan ka pa or what. Pero dito kasi parang hindi naman sila pinahirapan, kundi yung para bang tinakot-takot lang siya ng slight tapos after that, bigla na lang siya pinatay. Namatay na lang siya dahil sa sakit sa puso for all, sa parang bang for of all things, diba? But anyway, I hope na nag-enjoy po kayo sa mga story po natin na binasa para sa ating pong ika-11 na day para po dun sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. So, kita-kits po tayo ulit bukas kung saan babasahin naman po natin ng mga kwento para naman po sa ating ika-12 day. Thank you sa mga sumusubaybay dito sa kwentong Aswang at Kababalaghan. Merry Christmas po. At yun po. So, sana wag kayong magsawang sumuporta dito sa ating bagong channel. Take care guys. God bless. Bye-bye po.